Ito, magandang umaga mga kababayan. Mainit na balita to, itong sagutan ni na Atty. Guanzon at si Sandro Marcos. Ako po, tokwa. Ito nga mga kababayan, sinabihan ni Atty. Guanzon na magdedemo na si Sandro Marcos dahil hindi niya alam yung pinagsasabi niya. At hinahamon si Sandro Marcos na magdebate daw sila about the constitution of the government. Ito naman ang sagot ni Marcos, bumerta. Hindi daw siya ambisyoso, kundi bata pa raw siya, 31 years old. Pinatulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang banat sa kanya ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Nitong nakarang araw kasi matapang na sinabi ni Guanzon na wala na raw boboto sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. At kawawa si Sandro dahil binahiran na umano ni Lady First District Representative Martin Romualdez ang kanilang dinastiya at hindi na sila iboboto ng mga tao. Sagot na post ng Batang Marcos, masyado pa raw siyang bata para tumakbo ng presidente, senador o vice-presidente sa 2028. Hirit pa niya, muling i-review ni Guanzon ang konstitusyon bago magsalita. Buwelta naman ng abogada, masyado raw ambisyoso si Sandro dahil hindi lang naman siya ang Marcos sa politika. Ibinida rin ni Guanzon ang kaniyang credentials bilang professor sa UP College of Law at pagiging top 10 bilang law student. Sabay hamon na magdebate na lang sila tungkol sa konstitusyon. Sa'yo, 2028 pa lang wala nang boboto sa Marcos. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon, baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon. Ha, anak? Yung professor. Mapapahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Dumede ka muna. Bago mo ako i-challenge ng mga konstitutional law na yan, Mario. Pero mo ba, hindi mo kabat? Congressman Sandro. Mga kababayan, news that matters po. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At ito nga po, panoorin na po natin itong susunod mga videos. Service is never easy. Each day calls us to go beyond ourselves, to smile even when we are tired, to give even when we are already stretched thin, to rise above challenges and stand firm for the people who depend on us. Yet, it is always a sacrifice that is filled with a lot of fulfillment. And this is precisely what I'm going through now, at present. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today. And I was expecting, I anticipated that corruption is widespread. But now that I've been going around the country, I've never expected that it is just so deeply entrenched. The magnitude is unbelievable. The magnitude is incredible. Corruption, especially in the infrastructure projects or infrastructure sector, has already become a cottage industry, a livelihood program. Sa dami ng pinuntahan namin mga projects, wala ni isa kaming nakitang maayos. And these are in hundreds of millions of pesos. Ibig sabihin yan, it has become so systemic, highly organized, highly syndicated. Nakakalungkot isipin na itong mga taong ito, sinisira nila ang kinabukasan ng Sinasakripisyo niya yung kanyang buhay para lang itong ayusin itong makatiwalaan dito yung mga ginagawa na sandamukal ng mga gobyernong mga kurakot na to, anak ng Pokwang Hopia. Hindi na kayo naiya mga kababayan, itong katulad ni Mayor Magalong, sinasakripisyo yung buhay para imbestigan yung mga kabulukan ninyo. Kayong mga hopya, kayong mga magnanakaw kayo.
Ni isa walang tama sa mga ginawa ninyo. Ayon kay Magalong, biruin nyo, 900 million na pera ng taong bayan. Pinasok nyo dyan sa inyong mga bituka, anak ng tokwa. Kaya naglalaki yan yung mga dyan. Dapat sa inyo ito, gawin na lang lechon ng tokwa. Alam mo, Mayor Magalong, maraming salamat po sa taong mga katulad mo. Bilib po ako sa inyo, hanga po ako sa inyo, isa kang tunay na Pilipino. At alam mo, Mayor, sana lahat ng mga katulad mo, may mga katulad ka nga. Alam mo sa'yo, Mayor, dapat may katulad ka na may malasakit sa taong bayan na mupo dito sa pwesto at mamuno para labanan yung mga corruption na yan. Di sana, maganda sana yung buhay natin dito. Ay, naku po, Diyos ko. Ulit tayo ng susunod na video, mga kababayan. Welfare check na son kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May bumisita. Oo. Mukhang nagalit po ang BP Inday Sara Duterte. Alam mo ba sinabi niya? Ano sabi? Kinukundina daw po ni BP Inday Sara Duterte ang umano'y welfare check. Ano ba itong welfare check na ito? Na mga opisyal daw po ng Philippine Embassy sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na anyay paglabag daw po sa consular rules at banta sa kanyang kaligtasan at binalaan po niya ang ICC at ang pamahalaan na mananagot sa anumang mangyaring masama kay FPRRD. Naku, mga kababayan, ng kopya, itong si Vice President Sara Duterte, nagalit na naman at binatikos yung bumisita kay former President Rodrigo Duterte dahil nga peke yung welfare check nila na pagbisita kay former President, mga kababayan. Nagpapakita ang gilas lang itong mga to pero hindi naman nila ginagampanan, mga kababayan, ng kopya. Pinuntahan ng mga, medyo maikli masyado itong... May bumisita daw para i-check daw yung welfare ng dating Pangulo. Kasi di ba nababalita na... Payat, may sakit. Meron na siyang, sabi pa ng abogado, hindi na nakakakilala, di ba? So pinuntahan ng batay dito sa sulat, ha? So wala pa namang konfirmasyon o wala pang reaksyon dito ang kabilang panig eh. Binisita daw at ang dahilan i-check nga yung welfare check nga. Ayun. Titingnan kung anong kalagayan. Ito ba yung statement ng OBP, Office of the Vice President? Yes. Sige, basahin na natin siguro, no? Sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, para makita natin yung buong konteksto ng balitang ito. Sabi niya, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense, tama ba? A false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. So, ibig sabihin, mali yung ginawa nila? Sabi, yung mga opisyalis? ayaw nga nila eh. Tinututulan nila yung welfare check na yon. Kung meron man. Kasi parang may listahan ata ang ICC na pwede lang po dumaraw sa kanya, no? Since the month of March, there has always been at least a family member or two, ito pala ang dahilan, that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC is allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague, places his life and safety in imminent danger. Yun pala ang punto. Hindi daw pinagpaalam sa pamilya. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen, his death
his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visit. FPRRD does not need you. Ayun, our family will take care of him. Ayun pala, Nelson. So yun pala ang dahilan. Tinututulan nila. nila. Dahil hindi daw nagpaalam. At nangangamba sila na baka may ibang ginagawa pa. Bukod dun sa welfare check na yun. Alam ninyo, mahal kong kababayan, hindi naman tayo mga ogag o bobo, di ba? Wala naman sila pakialam dito sa kalusugan ng ating former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kunwari yan lang nila yan na binibisita na may concern sila, pero wala naman talaga sila pakialam. Kung may pakialam sila, ba't di na lang pauwi ng ating former president at dito na lang sa Pilipinas sa kanyang mga pamilya kung talagang may concern sila? Ang gusto lang ng mga yan, mga kababayan, hintay na may mangyaring hindi maganda kay former president natin at doon papauwi. Kaya mga kababayan, wag na tayo magbulag-bulagan itong susunod na eleksyon. Iboto natin yung nararapat na iboto. Kaya dito tayo, suportahan natin to si Inday Sara Duterte at saka si Marcoleta for Vice President, mga kababayan. At mga kababayan, sana matuto na po tayo itong sa mga susunod na eleksyon. Iboto natin yung mga karapat dapat, yung mga handang lumaban ay paglaban ng mga korupsyon dito sa ating bansa, mga kababayan. Hindi katulad yung mga nakaupo na binoto walang ginawa kundi nilulusta yung ating mga pera. Nakakaya ko. Salamat po. Thank you, Ms. Karen, for inviting me dito sa iyong YouTube program. Thank you. I think bago natin umpisahan ang ating panayam, let's get straight to the point. Senator Tulfo, una, are you attached in any way to any construction contracting company? Meron ka bang paboritong contracting company? Kasabwat ka ba ng isang contracting company? No, kahit anong investigasyon siguro na gawin, kahit anybody, I can challenge anybody to investigate if meron akong construction company, sumali ako sa mga project na DPWH, itong when I was in the government service already, or meron akong mga flood control. I invite anybody, anyone, to look into the records of DPWH or to ask any contractors at this point kung kilala nila ako, kung nakipag-ugnayan ako sa kanila, kung may binigay ako na pondo. I challenge everyone. Gusto po rin nyo, kausapin po na yung mga contractor na yan, yung top 15, even yung wala sa top 15. Kausapin nila, nakadeal nyo na ba si Erwin Tulfo? Because I can only say one thing, wala, never, I have none. Okay, pag-usapan na natin ang hearing ngayon. Sa mga testigo, sino para sa'yo ang pinaka-credible? I don't, actually, the way I look at it now, I mean, pang-anim na hearing na namin, parang lahat, duda ako. I doubt everybody from the Discayas. Parang they're holding back. Discayas, Bernardo, Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, they're holding back. Kahit na sa primero sabi nila, kailangan namin sa protective custody kasi nanganganib, etc., etc. Pero nung titignan mo sa protective custody, in-announce na, wala rin naman. Wala naman dinagdag, di ba? Wala naman, kasi people right now are looking, they are watching. Gusto na yung malaman kasi imposible. Okay, binanggit ang names ni Saldico several times. Puro Saldico. Sinasabi naman ng netizens, I'm reading din kasi, Ms. Karen Bakit Saldico lang? Wala ba mga boss yan? Imposible naman kikilos yan nang walang instructions from matataas na places. I mean, matataas na office. So we're looking for that right now. Pero these witnesses are holding back. Kahapon may lumutang at may nagturo. Pero akala ko okay naman na, Diyos ko po, suddenly, parang hindi naman pala notary public yung pumirma dahil tinanggi nung kanyang ng abogado na pumirma. No, I did not sign that. Yung lawyer na pumirma doon went live last night in interview ng media late last night. They were saying like, hindi sa akin yan, hindi ako pumirma niyan. So doon pala nagkaroon ng question na ngayon yung credibility niya. Sino itong pumirma na ito?
That's why I want sana na we'll have another Senate, Blue Ribbon hearing para we can ask him. Under oath siya eh. Tapos nakapagtataka pa, isa pang red flag doon, kasi patapos na, doon sa kanyang affidavit na I want sana protective custody. Then suddenly, after an hour or two, nagbago na. Hindi, kaya ko na mag-isa, may baril ako. Oh, parang kino-coach siya na, may baril ka ba? Opo, may baril ako. Oh, kailangan ko na. Hindi na po, kasi kaya ko ng sarili ko. Something is wrong. Parang it doesn't add up. Doon sa kanyang kawawa, security ng family ko, I need witness protection. Okay. Then suddenly, I asked, kasi Senator Marcoleta said, ay pare, kailangan, I was the one presiding, Senator Lacson was out. Pare, kailangan natin na ilagay sa witness protection. Pumayag naman ako, sabi ko, okay, that's good. Sabi ko, oo nga, no. Sabi ko, sige, i-propose mo. Sabi ko, i-manifest mo. Sabi ko, after. Sabi niya, sige. And suddenly, si Senator Bato, may baril ka ba? Sabi niya, may baril po ako. Oh, lalagay ka namin sa witness. Hindi, ayaw ko. Doon sa kanyang affidavit, gusto niya ng witness protection for his safety. Then suddenly, towards then, after 2 or 3 hours of hearing, ayaw niya na. Do you believe he was coached? I don't know. Parang iba yung sinabi niya doon sa kanyang affidavit, iba yung live, di ba? Ito lang. Ayan po mga kababayan, ang mga balita ngayon na maraming salamat po. Huwag niyo natin kalimutan na i-share at i-like at subscribe ang ating mga videos at nang sa ganun at napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bagay ng ating mundo mga kababayan. News That Matters po mga kababayan. God bless po.